Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo Popoy at Bea at hello rin sa mga listeners and viewers ng inyong programa. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Angelo. Isang young professional na palipat-lipat ng branch depende kung saan ako ilagay ng boss ko. Susubukan kong hindi masyadong magbigay ng mga pribadong detalye dahil sa pagkakaalam ko marami akong kakilala na follower ninyo sa Dear MOR. Pero kahit ganun pa man, napasulat ako kasi pakiramdam ko kailangan kong i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko. Lalo na nga nung nag-aaral pa lamang ako. Hoping na malaman kong hindi lang ako ang nakararanas ng mga pinagdaanan kong yun. Only child ako, Popoy at Bea. Hindi kami mayaman pero komportable naman ang pamumuhay namin. May magandang trabaho si Papa at si Mama naman ay may maliit na business ng mga homemade na pagkain. Halos wala kaming naging problema, Popoy at Bea. Maayos din naman ang standing ko sa school. Wala ako sa honor roll pero hindi naman ako pasang-awa lang. Bukod doon, masaya rin ang puso ko dahil meron akong girlfriend na itago natin sa pangalang Jessica. Naging kami nung papasok pa lang kami ng 4th year high school. Tumawid din ang relationship namin hanggang sa mag-college na kami. Jessica was a huge ball of energy. Madaldal, ang daming lakas, palabiro, at trip niya ang mga trip ko. My life was perfect during that time, Popoy at Bea. Masaya, kontento, at punong-puno ng mga pangarap. Pero sabi nga nila, nothing is perfect in this world. Uy, masyadong mahal yung tinitingnan mo sapatos. Hoy, grabe ka. Wala naman akong balak bilhin. Parang tiningnan lang eh. Alam ko naman yun. Kasi yung presyo niyan pang isang buwan mo ng allowance eh. Oo eh, kalahating buwan naman. Kung mag-alala, Jess, makakabili din tayo ng ganyan balang araw. Aba, dapat lang. Pag-ipunan mo kaya to para sa birthday ko. Ito ang atat. Plano ko nga sa unang sweldo ko pa pag nagtrabaho na tayo eh. Ay, wow. Ilang taon pa yun eh. O basta balang araw. Hintayin mo lang. Bibili din natin yan. Ay, teka. Okay ka na ba? Nabili mo na ba yung mga kailangan mo sa bookstore? Okay na. Kompleto na. Pwede na tayong magmerienda? Pwede. Yun! Ano gusto mo? Ikaw, anong gusto mo? Kahit ano naman ako eh, basta masarap. Paborito nating takoyaki o shawarma? Sige, takoyaki na lang. Pero bili muna tayo ng gulaman doon sa paborito natin bilihan na shawarma. Ay, oo nga pala no. Favorite natin yung gulaman dun. Sige. Tara! Sa'yo ba yun o akin? Alin? May tumatawag sa phone. Hindi ako. Sa'yo, Jello. Check mo sinong tumatawag. Oo nga, no, si Mama tumatawag. Teka, sagutin ko lang ah. Sige, go. Hello, Ma? Angelo, nasan ka? Nandito sa mall, Ma. Malapit sa atin. May binili lang kami gamit para sa project. Bakit, Ma? Tapos ka na ba mamili? Opo, Ma. Kasama ko si Jessica. Magme-merienda lang kami tapos uuwi na. O sige. Pwede kayang pakidalian, anak? Bakit, Ma? May pag-uusapan lang tayo ng papa mo. Sige na, magmerienda na kayo. Ingat sa pag-uwi. Okay po, bye-bye. Ano daw sabi? Uwi daw agad tayo after kumain. Dahil, emergency? Hindi naman. May pag-uusapan lang daw kami. Hala, nakakakaba naman yan. Tungkol saan kaya? Ba, syempre hindi ko pa alam. Wala kang idea? Wala ka bang naririnig-rinig nung umaga or nung mga nakaraan? Wala naman. Teka. Bakit ba affected ka? Sigurado namang wala lang yun eh. Usapang budget lang yun. Nag-usap lang kami ng masinsinan kapag tungkol sa tuition at allowance ko na eh. So ano, uwi na tayo? Di okay lang. Kaya na muna tayo. Mabilis lang naman yun eh. Tara. Sabi mo eh.
Ma? Dito na ako, Ma. Nandito kami sa kusina. Mo, takoyaki. Sige, lagay mo lang dyan. Si Papa. Ayan na, nag-CR lang sandali. O ano palang pag-uusapan natin? Andiyan na ba si Angelo? Oo pa, halika na dito. Oh, nak. Pa, Ano pa? Umpisahan ko na ba o ikaw na? Ikaw na, Mama. ano po ba yun? Ano pong meron? Nak. Nak, yung papa mo kasi hindi na makakapagtrabaho. In-examine kasi sila sa kumpanya. Physical exam, ganyan. In short, hindi na fit to work ang papa mo. Okay? Ibig sabihin, wala nang trabaho ang papa mo. Sinubukan pa niyang ilaban, iapela. Ang ending, wala pa rin. Yung sakit ba ni Papa sa puso yan? Oo, nak eh. So, paano po? Ano pong gagawin natin? May separation pain naman yung papa mo. Gagamitin ko yon para makapagtayo ng tindahan o ng kung anong pwede. Kasi kailangan ko muna ang tulong mo, anak. Bakit po? I mean, tulong saan? Ano pong kailangan nyo? May loan pa kasi na hindi pa tapos bayaran ng papa mo. At doon nakasalalay itong bahay natin. Kaya medyo yun muna ang target kong mabayaran. Bukod doon, yung mga kakailanganin ng papa mo sa sakit niya. Hindi pwedeng hindi natin mapacheck up ang papa mo. Kaya lang malaking posibilidad na maapektuhan yung allowance mo at yung panggastos sa kung ano-ano pang kailangan mo sa school. Anak, Ano po yun, Ma? baka pwedeng... kasi Sabihin mo na, Mama. Matanda na yung anak natin. Bakit, Mama? baka pwedeng... Baka pwedeng tulungan mo ako, anak. Ano nga po yun? Baka pwedeng mag-part-time ka. Part-time? Trabaho po? Oo. Sana. Pero, anong gagawin ko, Ma? Anong trabaho? Pwede na ba ako magtrabaho? Saan? Paano? Talaga ba? Seryoso ba kayo? Angelo, Pa! kumalma ka muna. Huwag muna malaro ang isip. Intindihin mo ang nanay mo at ang sitwasyon natin. Sa madaling salita, kung gusto mo makapag-aral ng maayos at makatapos at magkaroon ng magandang buhay, kailangan mo kaming tulungan sa mga gastusin dito sa bahay. Maghahanap po ako ng trabaho? Narinig mo naman na, di ba? Malaki ka na. 19 ka na. Magbe-20 anyos ka na. Lalaki ka. Malakas ang pangangatawan mo. Kayang-kaya mo na magtrabaho. Alam ko natatakot ka at hindi mo alam ang gagawin. Pero aalalayan ka namin ng mama mo siyempre. Kasi wala tayong ibang pagpipilian sa ngayon, anak. Pasensya ka na kung dito na natatapos ang pinangako kong masarap at maginhawang buhay. Pasensya na kung napaaga ang pag-ako mo ng ilang mga responsibilidad. Hindi ko sinasadya, anak. Hindi ko rin kasi alam na magkakaroon ako ng sakit. Hindi ko alam at lalong hindi ko ginusto. Pa, Pero pangako, nak, susubukan naming hindi ka mahirapan ng sobra. Konting alalay lang naman yung kailangan namin ng mama mo. Sana lang mapagbigyan mo kami. We, magtatrabaho ka nga. Seryoso yan? Oo nga, Jessica. Kanina ko pa kinakwento sa'yo eh. Bakit ba ayaw mong maniwala? Kasi parang imposible eh. Parang lang. Pero obviously, posible siya. Kasi ito na nga oh. Kinausap na nga ako ng mga magulang ko eh. Kailangan ko nga maging working student, Jess eh. Working student. So, anong trabahong gagawin mo? Saan? Hindi ko pa alam. Lutang pa ako eh. Ayaw pang gumana ng utak ko. Ano bang alam mong gawin? Ewan ko, Jess. Ewan ko. Sa fast food? Baka. Janitor? Janitor? Ayaw mo? Tingin mo. Madali lang naman ata ginagawa ng janitor. Map-map lang.
Tsaka part-time lang naman, di ba? Ang alam ko maraming part-time na janitor, cleaner, ganun. Ay. Ito ang tanong ko. Oh, Okay lang ba sa'yo kung janitor yung boyfriend mo? ano ba namang tanong yan? Syempre naman. Di nga. Jello, ano bang tingin mo sa akin? Perang habol sa'yo? Hello, halos parehas lang tayo ng allowance. Hasyendero ka ba? Hindi naman, di ba? Kaya wala nang tanong-tanong na ganun. Baka hindi mo na ako samahan yan, ha? Baka hiwalayan mo na ako tapos ipagpalit mo ako sa mayamang lalaki. Timang nito. Kung yun ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Sira, mabuti pa ganito na lang. Hahanapan na lang kita ng mayamang girlfriend. Tapos hatian mo ako sa mga pag-gifts niya sa'yo, ah. Promise yan, Jess, ha? Hindi mo ako iiwan. Kahit walang-wala na ako, dapat nandyan ka pa rin. Promise. Kahit sa ngalan pa ng Lola Minda ko. Stoy! Huwag mo namang idamay si Lola Minda. Nananahimik na yung tao sa langit, eh. Para legit. Pero seryoso, Jello. Hindi kita iiwan. Gawin mo lang yung kailangan mong gawin. Susuportahan kita hanggang dulo. Basta wag mo lang din akong iwan, ha? Huwag kang mag-iinarte ng kung ano gaya ng sa teleserye. Wala tayo sa TV, okay? Hindi tayo artista. Ibang nangyayari sa tunay na buhay. Hawak natin ang plot twist ng buhay natin, okay? Popoy at Bea, hindi naman sa minamaliit ko ang pagiging isang janitor, pero sabi ko nga sa inyo, lumaki ako sa komportabling buhay. May konting alam sa gawaing bahay, pero syempre ibang usapan kapag may mga ibang tao ng kailangan pagsilbihan. Pero sa tulong ni Jessica at ng mga pinsan niyang nagtatrabaho na, nakapasok nga ako sa isang fast food chain bilang isang service crew. Buti na lang at hiring sila ng part-timers. Nasa legal age naman na kasi ako during that time. At doon na nga nag-umpisa ang unang plot twist ng dapat sanay masayang buhay ko. Sobrang hirap na ako, Popoy at Bea. Ang hirap maging service crew sa umaga tapos estudyante sa hapon hanggang gabi. Meron siguro dyan sasabihin na ang hina ko naman, parang yun lang eh. Ang problema kasi, Popoy at Bea, wala akong kamuang-muang sa hirap ng buhay. Simula na nagkaisip ako ay never akong nahirapan. Madaling sabihin yung pasok ka lang sa school, tapos trabaho pagka walang pasok, but it's not that simple. Oo, pagpapasok ka, mag-aaral ka. Pero nandyan pa syempre yung mga assignments mo, projects, reporting, required school activities, graded recitations, etc. Ang daming mga bagay na kailangan paghandaan after school. Tapos unpredictable pa yung schedule sa work. Unpredictable yung weather. Kung hindi ako malilate sa trabaho, malilate naman ako sa school. Tapos sa trabaho naman, nandyan yung mga nakaka-stress na mga customer. Yung dumog na mga tao kapag ka lunch o dinner time. Merong demanding physical activity gaya ng pagbubuhat at paglilinis. At sa totoo lang, Popoy at Bea, yung itutulog ko, kailangan ko pang magbasa, mag-memorize ng mga lessons ko. Kaya masasabi kong it's really easier said than done. Easier said than done. Para akong sundalong kulang sa training pero biglang napasabak na sa gyera. My body may have the strength dahil bata-bata pa naman ako noon. But my mind was not ready. I was so not prepared to face the reality of life. So ano? Kaya today, ha? Kaya today? Akala ko ba fast food to? Pero, punyek, sa kukupad nyo? Kanina pa ako nag-aantay dito. Kanina pa nag-aantay yung mga tao sa bahay namin na gutom na.
Sir, pasensya na po pero malapit na pong matapos yung... Malapit na. Puro na lang malapit na. Yung malapit na yan, kanina pang alauna ko naririnig. Anong oras na? Mag-aalas 2 na. Kasi sir, dagsa po yung orders pati sa delivery kaya medyo may konting delay lang po yung... Wala akong paki sa orders ng iba. Order ko ang atupagin nyo. Kasi kanina pa ako dito. Tutubuan na ako ng ugat, oh. Yung nanay ko sa bahay ng hilo-hilo na sa gutom. Sige po sir, i-double check ko po. Double check ka pang nalalaman. Ilabas yung order ko. Kundi itong cashier, ibabato ko sa'yo. Sir, wag naman po sana tayong gumawa ng gulo. Gulo? Sino gumagawa ng gulo? Kayo ang nanggugulo sa aming mga customers sa kabagalan nyo. Mga tanga, mga bobo, walang pinag-aralan. Alam mo ikaw? Oo. Easy lang. Check mo yung status ng order. Pasok na. Oh, ano yan? Ba't ganyan makatingin yan? Dudukutin ko mata mo eh. Sige na, pasok na. Huwag mo nang tingnan. Pasok na. Hello sir. Ako po yung manager and I'm here to assist you with your needs. Bale, ganito po. We will check on your orders. Tapos, ilalabas na po namin yung mga gawa na. Huy, okay ka lang? Ganyan talaga dito sa atin. First time mo ba? Nako, marami pang susunod, kaya kumapit ka. Sa una masisindak ka talaga. Parang gusto mo silang patulan lahat at nang matuto silang gumalang. Kasi tao rin naman tayo, di ba? Pero habang tumatagal, mawawalan ka na lang din ng pake. Mamaniin mo na lang yung pagtataray, yung mura, yung insulto. Basta pag may ganyan, wag na wag mong papatulan. Tawag agad kay manager, okay? Nakakapagod. Ay, oo naman. Nakakapagod talaga yung trabaho natin. Yung feeling na akala natin, pinanganak tayo para pagsilbihan yung family natin. Pero, boom! Eto tayo, pinagsisilbihan ng mga halimaw na yan. Tumelay, Oh, pwede kaya ako sumibat na? sumibat? Oo, sana parang wala na ako sa wisyo eh. Para akong lutang na hindi ko maintindihan. Puyat ka ba? Oo, lagi naman eh. Hanggang anong oras ba shift mo dapat? 3:00. Malapit naman na pala. Go, ipagpaalam mo muna kay boss. Papayagan ka nun. Explain mo lang mabuti, maglambing ka lang, konting acting, ganon. Sige, subukan ko. Parang bibigay na ako eh. Nako, sige na. Tingnan mo kung pwede mo makausap si manager. Baka mamaya, himatayin ka pa. Sige. Ma? Dito na ako, Ma. Ma? Ma? Baka nasa kwarto. Ma? Wala rin. Baka nagpunta ng ospital. May ulam na kaya, nagugutom ako. Nakamadali ko, hindi na ako nakakain. May sinaing naman pero walang ulam. Tawagan ko nga si Mama. Hello, Nak? Masa ka na? Sakay ni Papa. Nandito sa ospital, anak. Sabi na eh. Hanggang anong oras kayo dyan? Tsaka ano nga palang ulam? Hindi ko sigurado kung anong oras matatapos yung test sa papa mo eh. Yung sa ulam naman, ang totoo kanina pa kasi kami nandito, hindi na ako nakaluto. Yung agahan natin, yun na rin yung tinanghalian namin ng papa mo. Kaya baka pwedeng magbukas ka na lang muna ng delata. Marami dyan, sardinas o tuna, o kaya magluto ka ng corned beef. Sige ma. Ako na pong bahala. Ingat na lang kayo ni Papa. Sige, Nak, mamaya na lang. Ay, tinatamad ako magluto. Nagugas pa ako ng mga ginamit ko kung sakali. Tulog na nga lang ako.
Mama. Hello, Ma. Jello, asan ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Dito ako sa labas ng bahay niyo. Walang tao. Asan ka, Aber? Dapat nakauwi ka na galing duty ah. Jess? Asan ka nga? Andito sa bahay natutulog. Talaga? Kanina pa ako katok ng katok eh. Wala namang tao. Tinitignan na nga ako ng kapitbahay niyong matandang masungit eh. Buksan mo tong pinto. Sige. Kung talagang nasa bahay ka. Oh, teka. Oh, yan. Sabi sa'yo nandito ako sa bahay. Eh anong ginagawa mo? Bakit hindi mo binubuksan yung pinto? Kanina pa ako nandito. Natutulog nga. Natutulog ka dyan. Baka may kasama kang iba dito ah. Baka may ginagawa kang milagro. Jessica, mukha ba ako may kasama? Mukha ba ako nagluloko? Di ba nakikita yung tsura ko? Pagod na pagod ako galing sa shift ko, Jessica. Kaya ako nagpunta ka lang dito para mambintang ng kung ano-ano, pwede ba? Bumalik ka na lang mamayang gabi o kaya bukas. Ulitin mo na lang ulit yan kapag nakapahinga na ako. Eh ba't ang sungit-sungit mo? Ba't ang defensive mo? Ewan ko sa'yo, bahala ka. Hindi mo man lang ba tatanungin kung ba't ako nagpunta dito? Bukod sa manggulo, may iba pa ba, ha? Jello, seryoso ako. Okay, fine. Bakit ba? Ba't ka ba nandito? May nangyayari ba? Meron. Malaki. Malala. Ano? Jello, maghihiwalay na magulang ko. Hiwalay na, I mean. Okay. Anong okay? Ibig ko sabihin, explain mo pa, ano ba nangyari? Ba't sila maghihiwalay? Kailan pa nag-umpisa yung yung away ba or what? Ikwento mo kasi ng maayos. Alam mo naman siguro na palagi silang nag-aaway, di ba? Na ilang buwan na silang hindi okay mula nung nahuli ni Mama si Papa, di ba? Palagi kong kinikwento sa'yo yon. Oo. Pero kahapon nalaman ni Mama na buntis na pala yung babae ni Papa. Kaya ngayong araw na to mismo, nagdesisyon silang maghiwalay na talaga for good. For good! Nag-iimpake na sila. Nag-iempake sila? Silang dalawa? Alis kayo? Kanino ka sasama? Aalis sila. Sila lang. Sila lang nagdesisyon para sa sarili nila. Mga hayop na yun. Ha? Hindi ko magets. Jello naman. Intindihin mo yung kinikwento ko. Oo nga. Kanya-kanya silang nag-iimpake. Si Mama uuwi sa kina Lola sa Batangas. Si Papa ba syempre, doon nasasama sa kabit niya. Oo nga, ikaw nga, kanino ka sasama? Wala. Wala akong sasamahan dahil hindi naman nila ako tinanong. Balak nila akong iwan sa bahay kasama si Tita Beth. Kahit si tita? Hindi ka sasama sa mama mo? Apparently, masyado daw siyang nasaktan sa mga nangyari. Wala daw siya sa matinong pag-iisip, hahanapin daw muna niya yung sarili niya. So, Total naman daw malaki na ako. Legal age na. Kaya ko na daw ang sarili ko. kasama mo naman pala yung tita mo sa bahay eh. Matandang dalaga naman si Tita Beth, kaya ikaw lang naman yung babantayan nun. Ang selfish nila, Jello. Napaka-selfish nila. Sarili lang nila yung iniisip nila. Hindi man nila ako tinanong kung anong nararamdaman ko sa mga pinagagawa nila. Parang walang mga anak. Nagkanya-kanya na sila. Tapos ine-expect nila na tatanggapin ko na lang lahat ng ganun-ganun lang. Mga buwisit. Matatanda na pero mga immature. Immature! Okay lang yan. Kakayanin mo yan. Excuse me? Ang ibig kong sabihin, Ang daling sabihin, no? Go, kaya mo yan. Lilipas din yan. Maliit na bagay. wala naman ako sinabing maliit na bagay lang yan ah. Ano yung okay lang yan, Aber? Sa dinami ng sinabi ko, yun lang ang isasagot mo? Ano ba gusto mong gawin ko? Maghurumentado rin, gaya mo? Kita mo na nga pagod ako, antok na antok ako eh. Ay, wow! Sorry ah. Inaantok ka pala. Pasensya na istorbo kita. Sige, matulog ka na. Don't mind me. Nagkasira-sira lang naman yung pamilya ko. Tsk, maliit na bagay. Bahala ka nga dyan. Isa ka pa. Leche! Oo, saan ka pupunta? Matulog ka na. Buwisit ka. Jessica! Bahala ka nga. Babalik ka rin naman dito. Tutulog na muna ako. Baka sakaling mas matulungan kita pag nakapagpahinga na ako. Popoy at Bea, noong high school ako ay meron na akong na-envision on how my college life would be. Plano kong magsaya at sulitin ang kabataan ko.
Marami kaming mga plano ni Jessica na gawin at puntahan. Salihan ng mga youth activities. Tapos plano rin namin na magbukas ng bank account para makapag-ipon kami agad-agad. Pero ano nangyari? I was struggling financially. Si Jessica naman had to deal with her broken family. Nakakagulat lang how our lives can turn upside down in a matter of a day. Halimbawa sa akin, ngayon, komportable ang buhay. Kinabukasan, sinabi sa akin, kailangan ko na rin maghanap buhay. Si Jessica naman, naging model family pa sila sa mga mata ng mga kaibigan at kamag-anak nila. Until dumating yung araw na nahuli nilang may babae ang tatay niya. Jess and I thought life would be the same hanggang sa tumanda kami. Yung maluwag kami sa pera, yung masaya at kumpleto ang pamilya, at never naming in-expect na mararanasan namin ng ganung kaaga ang hagupit ng buhay. We were only 19-year-old then. And we can only handle so much. Morning, Ma. Oh, Jello, good morning. Kain ka na oh. Nagluto ko ng scrambled egg. Sige po, si Papa. Lumabas, naglakad-lakad lang sa kanto, nagpapaaraw. Ikaw, Ma, kumain ka na? Hindi. Sige lang. Okay na ako sa kape. Sure ka? Oo. Oo. Okay ka lang ba? Tinatanong ko po kung okay ka lang kasi parang ang lalim ng iniisip mo. Oo. Okay lang ako. Parang hindi, Ma. Halata eh. May something eh. Ano ba yun? May problema ba? Si Papa ba? Yan no? Halatang halata na. Sige na, Ma. Sabihin mo na. Nak, ano kasi, ang totoo niyan, mamaya ko pa sana balak sabihin sa'yo, pero ang galing mong bumasa, mapapaaga tuloy. Hindi ako magaling bumasa, Ma. Halata lang kasi talaga na problemado ka, kaya diretsuhin mo na ako para magawa natin ng paraan kung ano man yan. Angelo, anak, alam kong hindi naging madali para sa atin itong nakaraang taon. Pinagsasabay mo yung pag-aaral tapos yung part-time mo. At sabi mo nga may mga racket ka pa. Oh, Pero ewan ko ba, parang sinusubok talaga tayo ng Diyos. bakit, Ma? Ganito anak, makinig ka lang muna sa akin ha. Patapusin mo lang muna ako magpaliwanag. Pwede ba yon? Sige lang po. Okay, di ba? Di ba nangutang tayo sa tito mo para pandagdag dun sa heart operation ng papa mo? Ngayon, hindi tayo nakahulog sa kanya for 2 months. Wala namang kaso yon, kaya lang, yung tito mo rin kasi nangangailangan, kaya kailangan nating maghulog sa kanya. Para, alam mo yon, makaulit-ulit tayo sa kanya kung sakaling kailangan ulit ng papa mo ng operasyon o kung ano man. Okay? Kaso ang mangyayari, anak, baka hindi ka na muna makapag-enroll ngayon sa susunod na semester. Baka pwedeng mag-skip ka muna. Okay lang naman yun, di ba? Hindi ka naman matatanggal agad sa school. Magbe-break ka lang kamo. Tapos sa susunod na semester, baka pwede ka ulit mag-enroll. Di ba? Baka pwede na ulit? Ang ibig kong sabihin, kailangan ko lang ng pangunawa mo ngayong papasok na ang semester. Ngayon ka lang hindi makakapag-enroll. Pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko para makabalik ka kaagad sa pag-aaral mo. Okay naman yung maliit na negosyo ko kumikita naman kahit papaano. Mabagal lang pero kung magtutulungan tayong dalawa, makakaraos tayo. Isa pa, bala ko na ring ibenta yung ibang mga alahas ko at yung van ng papa naka-for sale na rin. Marami kasi tayong bayarin anak. One at a time lang sana.
So, so sa dami ng bayarin, naisip nyo na madaling i-bump off muna yung sa akin, yung pag-aaral ko. So, pinakamadaling iisang tabi yung kinabukasan ko. Angelo, hindi naman sa ganun. Ang plano ko lang kasi... Sorry ma, sorry. Pasensya na. Gets ko naman eh. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon. Sorry na. Nagulat lang ako ma, pasensya na. Pasensya ka na rin anak ha. Sinubukan ko namang gawa ng paraan lahat. Ginagawa ko naman ang best ko para hindi tayo tuluyang malugmok. Kaya sana maalalayan mo ko anak. Oo naman po. Alam ko namang hindi permanente to eh. Dadating din yung time na lahat ng problema natin masusolusyonan. Ang importante, okay si Papa, kasama natin si Papa. Kasi pag gumaling si Papa, alam ko na makakagawa rin siya ng paraan para makabalik din tayo sa dati nating buhay. Pinapunta mo ba ako dito para magugas ng plato? Dalian mo dyan. Jessica, ano bang meron? Sabi mo, kailangan mo ako. Tapos na tayong kumain at lahat-lahat wala ka pa rin sinasabi. Ano ba kasi yun? Kasi honestly, gusto ko sana magpahinga eh. 8:00 na oh. Maaga papasok ko bukas. Ang OA 8 pa lang naman eh. Pabiyahe pa ako pa uwi. Anong oras na nun pag nagkataon? Okay, fine. Makinig ka. Oh, Tulungan mo ako makapasok sa fast food kung saan ka nagpa-part-time. ha? Tulungan mo ako magkatrabaho. Bigyan mo ako ng trabaho kahit ano. Taga, ano ba nangyayari? Kasi yung magaling kong tatay, wala na akong balak sustentuhan. Mahirap daw kasi yung buhay at kawawa naman daw yung mga kapatid ko. Mga kapatid? Kasi pala, buntis na naman yung magaling niyang kirida at malapit ng mga anak. Ay wait, partner pala. O, di ba? Parang mga kuneho kung magpalahi, ang bilis. Feeling siguro ng babaeng yun, magbubuhay prinsesa siya sa tatay ko kaya kung makakapit, hindi lang isang anak, dinalawa pa. Buisit na yan. Okay. Kaya mangyayari, kailangan daw mag-focus ni Papa sa mga anak niya. As if hindi niya ako anak. Si Mama naman, isa pa yan. Daig pa ata si Sisa, hindi pa rin daw nahahanap ang sarili. Kulang pa rin daw sa healing, love yourself na yan, leche! So ano nang mangyayari sa akin? Nga, iniwan na nga nila ako tapos ayaw pa nila akong pag-aralin. Like what the hell is wrong with my parents, Angelo? Ano nang mangyayari sa akin? Paano na ako makakapag-aral? Paano ako makakakain? Saan ako pupulutin? Paano kinabukasan ko? Matutulad na rin ba ako sa'yo? Pagod, puyat, hindi malaman anong gagawin. Angelo, anong gagawin ko? Hindi pwedeng ganito. This is unfair. Hindi ko deserve to. Hindi ko kaya to. Baka mamulubi ako. Baka wala na akong mapuntahan. Angelo, anong gagawin ko? Angelo, nakikinig ka ba? Ano ba? Oo, narinig ko lahat ng sinabi mo. Well, then magsalita ka. Anong gagawin ko? Ngayon kita kailangan, Angelo. Jessica, ikaw na rin nagbanggit kanina. Trabaho. Maghanap ka ng trabaho. Sabi ko, tulungan mo ako. Ipasok mo ako dyan sa workplace mo. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Oo, pwede kitang i-recommend pero hindi automatic hired ka na. Ikaw pa rin ang gagawa ng paraan paano ka matatanggap. Pero I suggest na sa iba ka na lang. Maghanap ka na lang ng ibang fast food chain or convenience store o baka gasoline station. Alam ko tumatanggap sila ng part-time eh. Eh bakit hindi na lang dun sa'yo? Pinapalayo mo pa ako eh. Kasi ako yung pahihirapan mo eh. Iintindihin pa kita sa pag-aasikaso ng requirements. Kapag natanggap ka, ganun din, naalalahanin pa kita. Kapag hindi ka natanggap, akong paghahanapin mo ng iba. Hindi ba pwedeng sumubo ka muna mag-isa? Try mo lang gawan ng paraan yung problema mo. Try mo magkusa. Ano ka mo? Sinasabi mo bang ayaw mo akong tulungan? Seryoso ka ba? Hindi yun, Jessica.
Hindi ko lang kasi kaya ng panibagong cargo ngayon. Cargo? Oo, cargo. Cargo ka naman talaga eh. Ano, pabigat, ganon? O pwede rin. What the hell? Point is, pwedeng wag muna ako, Jessica. Sa iba ka muna humingi ng tulong. Kasi pag dumagdag ka pa sa akin, baka lalong lumubog ako eh. Sagad na rin kasi ako, Jessica. Kaya utang na loob kahit ngayon lang. Huwag mo munang pairalin yung pagiging selfish mo. Ito na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang. Ako pa ngayon? Kasi oo, sige, nakakalungkot na balita na hindi ka na masusustentuhan ng tatay mo pero ikaw lang ba? Eh ako rin naman eh. Hindi na ako makakapag-aral. Kaya I'm sorry, gustuhin ko man damayan ka, hindi ko rin kaya kasi dinadamayan ko rin yung sarili ko. Ha? Eh sana kung kaya mo akong damayan pero hindi eh. Kapag labasan ng problema, dapat ikaw yung pinaka nakakaawa. Dapat ikaw yung bida, ikaw yung priority nating dalawa. Alam mo kaya ka siguro iniwan ng magulang mo dahil sa ugali mong yan. Ayan, isa pa. Yan. Yung napakasama mong ugali, ang hilig mong manakit. Ikaw yung perfect example na galit gustong manakit. Kung pwede ko lang ibalik sa iyo yung sampal mo eh. I hate you! I hate you! Hindi mo na ako mahal! Wala ka na respeto sa akin! Kung ganito lang din naman, punyeta, mag-break na tayo! I hate you! Hindi mo na ako mahal! Buisit ka! Maghiwalay na tayo! Maghiwalay na tayo! Mabuti naman naisip mo yan. Game ako ano kailan? Ngayon na ha? Wala na ba yan? Tingin mo na ikipagloko na ako sa'yo ha? Ha? Buti naman naisip mo yan. Kasi oo, mag-break na lang tayo. Ayoko na rin eh. Wala na akong time sa ganito. Wala na akong lakas kasi sa dami ng problema ko ngayon, Jessica. And by the way, hindi mo rin iniintindi. Kinain na ako ng pagod ko. Yung natitirang pagmamahal ko sa'yo, wala na. Kaya magkanya-kanya na muna tayo. Ha? Please? Nang mabawasan naman yung problema sa buhay ko. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang masasaktan? Lagi na lang di maaari. Ngunit ayaw lumisan. Popoy at Bea, that was the day I gave up on our relationship. I gave up on Jessica. Kasi punong-puno na talaga ako eh. Pagod na pagod ako sa part-time job ko at sa pag-aaral. Ultimo sa pagko-commute, umay na ako. Pagod na ako sa mga demands ng buhay. At para makarinig pa ako ng isa pang demand mula sa taong sana ay nagbibigay naman sa akin ng lakas, wala na. Hindi ko na talaga kinaya. Umabot na ako sa puntong wala na akong ibang naisip kundi bahala na. Bahala na kung anong iisipin o mararamdaman ni Jessica. Bahala na kung ano man ang mangyari sa problema niya. Basta bahala na siya sa buhay niya. Dahil kung kailangan ko munang unahin yung problema ko, survival mode, ika nga. Kapag pinilit ko pang intindihin pati yung kay Jessica, baka bumigay na ang utak ko ng dahil sa stress. Baka magkaroon pa ako ng kung anumang klaseng mental condition. I had to choose. My love life, or my sanity. Ewan ko lang sa inyo, pero pinili ko yung sanity ko. A lot of you may disagree, pero wala na eh. Yun na ang desisyon na pinili ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Plot twist. Popoy at Bea, pinilit ko ang magulang ko na gawa ng paraan ang hindi ako matigil sa pag-aaral. Ang sabi ko sa kanila, yun na lang ang meron ako eh. Yun na lang ang inspirasyon ko para bumangon araw-araw. Yung pagkakataon na makalipat mula sa part-time job to a regular profession.
At hindi ko magagawa yon kapag natigil pa ako sa pag-aaral. Ang nangyari tuloy, umutang sa iba sina mama. Hindi pa nga natatapos sa mga nautang na namin, may kasunod na naman. Popoy at Bea, lumipas ang ilang mga linggo, isa-isa nang nalaman ng mga kaibigan at kakilala namin na hiwalay na nga kami ni Jessica. More or less, 4 years din kami together. Pero kahit nga nag-break kami, we still tried, Popoy and Bea. We still tried to be friends. Hindi naman kasi pwedeng nag-break kami tapos biglang wala na talaga. Kaya I tried to still help her as a friend. Minsan nakikituloy siya sa amin ng ilang araw. Minsan inaabutan ko siya kapag may extra ako. Pangkain, pangmerienda, o pambili ng mga basic needs niya. At Popoy at Bea, masasabi kong dun ko na naintindihan yung katagang life happened. Kasi sa tuwing tinatanong ako kung bakit kami nag-break, yun ang tanging sagot na pumapasok sa isip ko. Life happened. Jessica and I broke up hindi dahil sa third party at lalong hindi rin dahil sa wala na kaming pagmamahal sa isa't isa. Nag-break kami dahil may mga pagsubok sa buhay namin na sad to say, hindi namin kayang lampasan ng magkasama. Itong current address at permanent address parehas lang naman, di ba? Nagawa ko na to dati. Ba't naaaning pa rin ako? Ma? Ma! Oh! Di ba sa finifila pa na form yung present address, yun din yung permanent address? May iba ka pa bang tirahan, anak, bukod dito? Paano paglilipat tayo? At bakit naman tayo lilipat ng bahay? Pinaghihirapan nating bayaran tong bahay na to. Oo nga no. Sa bagay, sige. May tao. Sino kaya yun? Jess? Ay, Aga mo ata umuwi ah. Ang aga mo atang bumalik dito. Kala ko hanggang gabi ka. wala eh. Nagpaalam akong half day. Half day? Pwede ba yun? Part-time ka na nga tapos half day pa? Paano yun? Di ba sabi ko nasa ospital nanay ko? Kahit halos kalahating taon ko nang di nakikita yung babaeng yon. Bakit mo nga tinapos ng maaga yung trabaho mo? Wala kasi ako sa wisyo. Meron akong reporting bukas ng umaga ni isang draft ng report ko, wala pa akong nagagawa. Kaya uunahin ko muna yon. Anyway, pahiram ako ng laptop pa. Sige, pagtapos ko. Gaano katagal ka pa ba? Bigyan mo ako ng 2 oras. 2 oras? Ang tagal naman. Jess! Okay, fine. Teka, may pagkain na ba? Nagugutom na ako eh. Tanong mo si Mama. Okay. Tita? Tita? Tita, feed me please. Gutom na ako. Jessica, nandito ka na pala. Tita, may ulam na po ba? Or may ulam pa ba? Oo. Meron pa nandun sa kawali. Initin mo na lang. Yay! Sige po, thank you. Kain muna ako, Jello ha. Tawagin mo ako pagtapos ka na sa laptop mo. Okay. Sige. Jello. Ma? Pwede ka bang makausap? Alam ko na ma. Alam ko po. Hindi, Jello. Seryoso na talaga ako. Tawag na sa akin yung tita ni Jessica. Ilang beses tumawag yun araw-araw. Wala na akong katahimikan, anak. Pati tuloy ang papa mo naapektuhan na rin. Anak, hindi na pwedeng ganito, ha? Hindi na pwede yung makikituloy sa atin dito si Jessica kung kailan niya gusto. Malapit sa akin si Jessica, oo. Pero wala na kayo. At hindi na natin kargo kung ano man ang problema niya sa pamilya niya. Pasensya na ma. Kasi tignan mo, bukod sa ako yung binubulabog ng tita ni Jessica, aminin natin dagdag siya sa budget natin. Dagdag pagkain, gaya niya, ang lakas kumain yan eh. Baka hindi na magkasya yung ulam para sa atin mamayang gabi. Tapos dagdag gamit ng kuryente, tubig. Tapos madalas anong oras na umuuwi. Kapag kumakatok siya, pati papa mo nagigising. Nakikigamit ng gamit natin. Lalo na ng gamit mo sa pag-aaral mo.
Sumatotal. Abala siya, Angelo. Nabubulahaw ang mga buhay natin kapag nandito siya. Naiintindihan mo ba, Angelo? Opo ma, alam ko naman po yung epekto sa atin kapag nakikitulog dito si Jessica. Pero alam niyo na rin po naman na hindi ganun kadali sa akin paano siya palayasin eh. Kaya nga hindi niyo siya magawang palisin eh. Syempre, ikaw ang dapat gumawa nun. Sus, ayaw niyo lang kasi. Oo na, ayoko nang magmukhang masama kay Jessica. Pero yun naman ang totoo. Speaking, eto na nga. Tumatawag na naman yung tita niya sa akin. Ay, nako, ikaw na nga sumagot. Ha? Bahala ka na. Pagod na ako kausap yan. Ikaw naman, hawakan mo na tong cellphone ko. Paiinumin ko pa ng gamot ang papa mo. Teka, ano sasabihin ko? Bahala na nga. Hello po? Hello? Sino to? Angelo? Jello, ikaw ba yan? Ay. Jello, anak. Please naman pakihatid na nga rito sa bahay namin si Jessica. Iuwi mo na siya rito. Ewan ko ba sa batang yan? Kung magtanim ng sama ng loob, ubod ng lalim. Sabihin mo, umuwi na siya at hindi na ako makikipagtalo sa kanya tungkol sa tuition niya. Basta kamo, kapag inabot yung pera, i-enroll na niya agad. Hindi yung kung san-san pa siya nagpupunta, ninenervyos tuloy ako. Siyempre, inutang sa akin yan ng nanay niya. Hati silang magbabayad. Paano kung hindi naka-enroll si Jessica? Eh di hindi makakabayad sa akin. Naku naman talaga, Angelo. Tita, hello? Pasensya na po tita, may ginagawa po kasi ako eh. Ay, ganun ba? Pero baka naman pwede. Ako na pong bahala kay Jessica. Pakisabi nga sa kanya. Sige po tita, pasakay na po kasi kami ng MRT. Update ko na lang po kayo, sige po. Jello. MRT? Bakit MRT? Pero cellphone ni mama yung hawak ko. Gago ka talaga, Jello eh. Diyos ko. Paano ko naman kakausapin si Jessica? Ay, nako naman. Jello! Jello, hoy, gising! Gising! Ano? Yung laptop mo. Tulungan mo ako sa laptop mo. Bakit ano meron? Hindi ko rin sure eh. Widescreen na lang kasi yung monitor. Wala na ako makita. Nirestart ko, ganun pa din. Ha? Ano? Ayan o, tingnan mo. Nasaan ka na? Ayan o. Jessica, ano ginawa mo? Hoy, wala akong ginagawa. Nagbabrowse lang ako sa internet tapos nagsusulat dito sa notebook ko. Yung totoo, alam nga naman trip lang ng laptop ko na masira. May ginamit ka bang flash drive o baka may website kang pinuntahan? Baka naman nabagsak mo to. Ano, natapunan mo ng tubig? Wala nga. Shh. Mus mo nga, hinaan mo. Baka magasing si Papa. Wala nga kasi akong ginagawa. Ba't ba ayaw mong maniwala? Alam mo, Jessica. Oh. O ano nga? Ay... Alam mo, wala sana akong balak na gawin to eh. Pero O ba't ganyan yung itsura mo? Galit ka ba? mag-usap nga tayo. Okay. Tingin ko dapat umalis ka na dito sa amin. Ha? Umuwi ka na sa tita mo. Ilang beses nang tumatawag ang tita mo kay mama. Pinapauwi ka na niya. Mag-usap na daw kayo, magbati na daw kayo. Kaya please lang umuwi ka na. Please. Para na rin si kitatahimik nating lahat. Ayoko nga kasi. Hindi pa ako ready makita si Tita Beth. Pagtapos ng lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin, magdusa muna siya kung nakokonsensya siya. Yun na nga yung problema eh. Ayaw mo pang umuwi. Pero kami gusto na namin umuwi ka na sa sarili mong bahay. O sige na, didiretsuhin na kita. Ayaw ka na namin dito. Gumugulo yung buhay namin kapag nandito ka. Nakakatawa kasi nag-break tayo, di ba? Isang linggo tayo hindi nag-usap. Tapos bigla-bigla ka na lang hihingi ng pabor? O edi wala rin. Para hindi rin tayo nag-break kung palagi naman kitang nakikita. Kaya nga tayo nag-break para makahingi. Jessica, nagigets mo ba? Siguro oras na para harapin mo yung mga problema mo. Huwag ka nang umasa sa tulong ng iba, sa tulong ko. Kasi ako, I'm trying my best na harapin yung mga problema ko mag-isa. Sana ganun din yung gawin mo. Ano?
Tama na yung kakakapit mo sa ibang tao. Hindi naman ako... Try mo isipin you're on your own. Mag-isa ka na lang. Baka sakaling magkaroon ka ng lakas ng loob. Hindi pa ba? Ha? Hindi pa ba ako mag-isa? Jessica, Oo, gets ko na. Aalis na ako. Pasensya na sa abala. Akala ko lang kasi pwede ko kayong ituring na pangalawang pamilya. Nagkamali pala ako, kaya sige, aalis na ako. At promise, hindi na ako magpapakita sa'yo, sa inyo, kahit kailan. Popoy at Bea, isa sa mga ugali ni Jessica na pinakaayaw ko ay yung napakahilig niyang baliktarin ang sitwasyon. She would always turn the situation against me. She would gaslight the inconvenience she's causing. Pero alam niyo, after nung pag-uusap namin na yun, hindi na nga nagpakita pa kahit kailan sa akin si Jessica. Unfriended at siguro blocked na ako sa mga social media accounts niya. Cellphone number niya hindi na rin makontak. For the first time, tinutuon niya ang banta niya. At aaminin ko nung umpisa, nag-alala ako at nagsisi pa nga sa mga nasabi ko. But eventually, I felt a huge change. Parang nawala yung maitim na ulap. Parang nakahinga ako ng maayos. I was able to focus sa studies ko, sa part-time job, sa bahay. Eventually, my dad got better. May heart condition pa rin naman siya pero stable na at madali nang i-monitor. Ibig sabihin, mas makakakilos na si mama sa maliit niyang negosyo. Si papa naman ay kinuhang consultant ng kumpare niya at may komisyon every now and then. Slowly but surely, naging stable na rin ulit ang buhay namin. Lalo na nga noong nakatapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Hindi ko na lang namalayan na ilang taon na lang magte-30 anyos na pala ako. Ang galing talaga ng panahon. Lumilipas kasabay ng mga pagsubok sa buhay mo. There will always be changes in the situation or in your character. Hindi pwedeng wala. Sabi na masarap ang kare-kare nila dito. Di ba, Jello? Tama ka nga, ma. Tignan mo nga, nakatatlong kanin ako. Mamahalin pero may karapatan naman magmataas na presyo. Ito na yata ang pinakamasarap na Filipino restaurant na nasubukan natin Ay, sana talaga nananamnam ko yung kare-kare. Maka-4 na kanin pa ako. Ay nako, magtigil ka nga dyan. Hanggang isda ka lang. Makontento ka na sa patikim-tikim lang. Alam ko. Ito talaga napaka-kontrabida agad. Aba, etong pagiging kontrabida ko ang nagpahaba sa buhay mo. Baka nakakalimutan mo. Oo nga pa. Huwag ka nang umangal. Patikman mo naman kahit papano Ay, onak, mag-bill out ka na para makauwi na tayo. Magre-restroom lang ako, ha? Ay, ako rin. O, halika na pa. Total naman sagot ni Angelo to. Sige lang po. Excuse me. Bill, please. Thank you. Dahan-dahan lang pa. Oh, wow! This place is really nice. Ay, my God! I love it! Saan tayo upo? Doon na lang, oh. I want their babe by the window, oh. Sure, babe. Parang pamilyar yung boses na yun, Oh, sit down na, babe. Let's order na. I'm super hungry na What would you like? Ikaw na pumili para sa atin. Jessica? Si Jessica ba yun? Ay, babe. Ikaw na pumili muna ng appetizer. I need to make banyo muna, ha? I'll be back. Sure. Si Jessica nga. Di ako pwedeng magkamali. Teka, nagsi-CR yata siya. Papadaan siya dito. Papatiin ko ba? Ayun na, papalapit na. Jessica! Huh?
Hi, Jessica. Angelo? Hey, how are you? Hey. Sabi na ikaw yung nakita ko eh. Malayo pa lang rinig ko na yung boses mo. Really? Sino kasama mo? Friend ko. Magsi-CR ka ba? Sige, go na. Mamaya na lang. It was nice seeing you. Oh, si Jessica ba ito? Hi po, tita. Kumusta po? Aba, si Jessica nga! Oy, Jessica, kumusta ka na? Aba, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Ang tagal kitang hindi nakita ha. Kumusta ka na, iha? Okay lang po, tita. Kayo po, kamusta? Si tito po. Okay naman kami. Ay, si tito mo nasa restroom pa. Anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Wala lang po, kakain lang. Anyway, tita, bale, una na po muna ako ha. Kanina pa po kasi ako nasa CR. Ay, sige. Sorry ha, sorry. Sige po. Ay, grabe nakakatuwa naman anak. Akala ko hindi ko na makikita si Jessica ulit. Pero tignan mo nga naman ano. Ang laki na ng ipinagbago niya. Lalong gumanda. Ay, nakakatuwa naman. Paano kayo nagkita? Sinong kasama niya? May kasama ba siya? Hindi ko sure ma eh. Pero napadaan lang siya dito. Papunta na nga ng CR eh. Tapos ayun, nakita ko, nag-hi ako. Parang pumuti siya, ano? At saka marunong na siyang mag-dress. Dati-rati palagi siyang nakapants o kaya leggings. Tignan mo naman ngayon, nakadress at naka-heels pa. Nakakatuwa. Masaya ko at maayos naman ang buhay niya. Ay, ang bilis ng panahon. Anyway, ayun si Papa naglalakad na. Salubungin mo naman tapos painitin nyo na yung sasakyan habang sinisettle ko yung bill dun sa counter. Lalapitan ko na ang tagal eh. Tsaka traffic kasi. Kailangan natin magmadali. Baka mahuli na ako doon sa get together. Ako pa naman yung may dala ng alak. Ay, sige. Tara na. Naknanto pa naman, Eddie. O bakit? Kung alam ko lang na malilate lahat ng tropa, edi sana pinasyal ko pa yung mga magulang ko sandali. Easy. Siyempre, gaya mo, nag-family day muna. Problema, ikaw, parents mo lang kasama mo. Mga tropa natin, mga chikiting ang kasama. Teka, ilalabas ko na ba sa takeout tong in-order mo? Oo, sige. Tas lagay mo dun sa mga tray. Hinanda ko na. Ayun sa may gilid. Okay. Nga pala, Ed. Oh. Nakita ko si Jessica kanina. Ay, we? Saan? Paano? Dun sa restaurant ko sa kami kumain ni na mama. Sino kasama? Kano? Hapon? Ano itsura? Ha? Wala. Kaya sabi mo. Anyway, kumusta pala siya? Di ba sabi mo last time friends pa rin kayo sa Facebook? Oo. O ano nang balita? Kumusta siya? Hindi kasi kami nakapagkwentuhan pa eh. Okay naman. Anong ginagawa niya sa buhay? Saan siya nag-work? Accountant na ba siya? Di ko di ko sure. Hindi ba siya nag-update sa Facebook? Ma-update naman, oo. So ano nga? Di ko naman kasi natitignan palagi. Ewan ko na kung... Oo, tama, ganun. Ha? Anong labo mo kausap? Ano ba meron? Ba't di ka sumasagot na maayos kaibigan mo sa FB, di ba? Oo. Nagpo-post si Jessica regularly. O ano nga pinopost? Selfie, trabaho, may boyfriend na ba? Asawa? Kasi kanina nung nakita ko siya, may kasama siya eh. Pero parang matanda, so hindi ko sure. Pero parang tinawag niyang baby, so ewan. Kaya nga ikaw yung mag-update sa akin, kumusta na ba talaga si Jessica? Okay, sige. Total, matagal naman na kayong break. Ano yan? Ang totoo, palaging laman ng GC tong si Jessica. GC? GC ng babaeng batchmate natin. Siyempre, asawa ko si Lara, kaklase ni Jessica dati, so nakikita ko. O ano nga? Sabihin na nating kakaiba. Kakaiba tong lifestyle ni Jessica. Which is? Well, bukod sa mga party, mahilig sa mga branded. Mala social media influencer pa nga. Parang sabi ni Lara,
Parang escort daw eh. Kasi iba-iba jowa, iba-iba kasama sa mga party-party photos. Ha? Ano ka mo? Pakita ko nga sa'yo, teka. Paabot ng cellphone ko. Oh. Teka. Oh, ayan. Scroll mo yung feed niya. Tingin? Yan, oh, kita mo yan? Yan, last month lang yan. Ang sweet nila nung lalaki, di ba? Pero yung mga sumunod, oh, meron pang isang lalaki, may edad din. Palaging nakaakbay sa party-party nila, oh. Ayun, oh. Kita mo? Tapos, konting scroll mo pa. Meron dyan, El Nido album. Oh. Kita mo? Iba na naman ang kasama. Caption, with my friend daw. Pero tignan mo, may dinner date for two. Nagpunta sila ng beach, bakasyon, ganyan. Dalawa lang sila. Okay. Tapos alam mo, meron mga lalaki na nauulit. Pero meron din naman na hindi mo na makikita ulit sa feed niya. Friends? Pare, wag na tayong maggaguhan. Di mo ba napansin? Karamihan ng tinuro ko may edad. Hindi uugod-ugod pero may edad. Tsaka may Hapon, may Kano, may Pinoy, Tachi, Maakbay, may Kandong, Eddie. tsaka Brad. Walang trabaho yan. Walang trabaho pero branded yung mga gamit. Travel, bar. Halos araw-araw may FB story ng mamahaling kape o kaya steak eh. Malay mo naman. Walang trabaho yang si Jessica, maniwala ka. Kaklase nga ng asawa ko eh. Nasa akin ang inside scoop. Tsaka imposibleng biglang yaman. Di ba nga nung college tayo halos di na siya makapag-aral? Di ba nga iniyak mo pa sa akin yan tapos ilang taon lang lumipas, mala celebrity na yung buhay niya? Huwag na tayo maglokohan, Brad. Kung hindi siya escort, maraming sugar daddy, period. Di ba parehas lang yun? Magkaiba yun. Paano mo nasabi? Ang point, Angelo. Ang point ko eh, hindi na yan yung dating Jessica mo. Iba na yan, nagbago na yan. Dati walang kaarte-arte, di ba? Hindi umiinom, walang ibang lalaki sa paningin kundi ikaw. Pero tignan mo naman ngayon. Wala ka nang ibang makikita sa feed niya kundi lalaki. Lalaki, alak, party, at yan. Puro mga picture ng kape sa coffee shop. Mali mo, nanalo siya sa loto. Gago. May balita ba sa family niya? Wala. Last na alam namin ni Lara nung college pa tayo. Boyfriend, asawa, anak. Ayan na nga sa nguso mo yung sagot oh. Boyfriend, ayan, sandamakmak. Asawa, ewan. Mga anak? Oh, ano? Ba't natigilan ka? Ang alam ko, may anak na siya eh. Isa. Kasi nakita pa ni Lara si Jessica nung buntis. Tsaka nung nag 1-year-old yung baby niya pero... Pero? Wala na kasi kaming balita eh. Di naman nakapost sa social media. Si Lara naman sinusubukang alamin o kumustahin. Galing mismo kay Jessica kaso wala eh. Scene zone. Pero pihado mga nasa 4 years old na yung anak niya. So may anak nga? Tignan mo to. Oo nga. Oo, sure ako. Pero kung nasaan, yan ang di ko alam. Tignan mo FB niya, walang kabahid-bahid ng bata. Anak ng iba, oo, pero anak niya wala. Teka, sure ka ba? Baka ginugood time mo lang ako ah. Lah, bakit ba ayaw mong tanggapin yung mga sinishare ko sa yung balita? Ba't parang pinagtatanggol mo pa? Ikaw na rin nagsabi, di ba? May kasama kanina, mas matanda. May babe kang narinig. Hindi naman niya tatay o tsuhin yung kasama niya, di ba? Huwag mo nang palusutin si Jessica. Hindi ko siya pinagtatanggol or what. Siyempre, mahirap i-absorb lahat ng binalita mo. Ngayon ko nga lang siya ulit nakita after how many years eh. At lalong ngayon ko lang nabalitaan yung mga sinasabi mo. Siyempre, ayaw namin i-bring up yung ex mo sa kwentuhan. Saka, busy ka sa buhay eh. Ang akin lang, hindi ako makapaniwala eh. Parang hindi si Jessica to. Parang ibang tao na to eh. Sabi ko nga, di ba? Pero maniwala ka sa akin, Brad. Nasa ibang level na si Jessica. Hindi ko sasabihin kung mas mataas o mas mababa, pero ang sigurado, nasa magkaibang mundo na kayo.
Popoy at Bea, ipinagpatuloy ko ang pagtatanong sa mga kabarkada namin tungkol kay Jessica. At saka bumuhos ang samut-saring impormasyon na matagal na palang nakatago sa akin. To cut a long story short, kumpirmadong maraming lalaki na sinasamahan si Jessica. Kung bakit o papaano, kayo na ang bahala mag-isip. Ipinakita nga rin sa akin ng asawa ni Eddie na si Lara ang Instagram page ni Jessica. At puno ito ng mga larawang never kong ma-imagine na magagawa ni Jessica. Popoy at Bea, nagpatuloy ang pagtatanong ko sa ilan pang mga kabarkada namin at saka bumuhos ang impormasyon na matagal na talagang nakakubli sa akin. Karamihan ay nakabikini, merong halos topless na, sexy at very provocative poses. Basta mga larawang hinding-hindi magagawa ni Jessica nung college pa kami. Huwag niyo sanang masamain, Popoy at Bea, wala akong gustong ipunto dito. Hindi ko sinasabing ang laking kasalanan ng mga photos na ipinopost ni Jessica. Ang sa akin lang ay ang laki na ng pinagbago ni Jessica. May mabuti pero karamihan ay medyo masama kung ako ang tatanungin. Dahil naikwento rin sa akin ng isa naming common friend na napasama rin sa mundo ng party at drugs itong si Jessica. Gawa ng mga new set of friends niya. Pero sa totoo lang, Popoy at Bea, sobra-sobrang pag-aalala ang naramdaman ko para sa kanya. Puro siya nakangiti o nakatawa sa mga ipinopost niya. Pero alam kong may dahilan o may nagtulak sa kanya para magbago ng ganun kagrabe. Again, wala akong pinatatamaan or what. May mga tao kasing ganun talaga ang lifestyle. But not Jessica. Well, not the Jessica I knew. I wanted to add her sana sa social media para makipagkaibigan ulit, pero nag-aalangan ako kung tama ba. What for? Curiosity? Concern? Natakot din ako kasi baka galit siya sa akin eh. Pero I really wanted to be friends with her again. At dahil sa sobrang gulo kong mag-isip during that time, ay tadhana na ang nagdesisyon para sa akin, Popoy at Bea. Hindi ko man siya magawang i-add sa social media niya, nagkaroon ulit ako ng pagkakataon para makita siya ulit ng harapan. May tumatawag? Si Eddie? O ano, Brad? Asan ka? Bahay. Buksan mo pinto, dali. Gagawa sa labas ka? Dalihan mo na, bye. Ginagawa ng gunggong na yun dito. O ano, ayop ka? Ay, Lara, nandiyan ka rin pala. Sorry. Ito kasing si Lara kanina pa nakikipag-away sa akin eh. Ha? Jello, gusto mo bang sumama sa amin? Sumama? Saan? Kakain ba kayo? Hindi, may pupuntahan tayo. Saan? Pupunta tayo kay Jessica. Ha? Kay Jessica? Makikiramay tayo. Makikiramay? Wala na yung baby niya eh. Namatay yung anak niya. Nalaman namin sa tita Beth niya. Chinat yung isa naming kaibigan. Baka daw pwedeng damayan natin. Naka-schedule yung wake ng 4:30. Teka. Parang nahilo ako doon sa sinabi mo eh. Ano ba? Sasama ka ba o hindi? Shh! Huwag mo nga istresin. Huwag kang atat. Nagulat na nga yung tao na nandito tayo eh. Tapos ginulat mo pa ng balita mo. Easy ka lang. Oo na. Oh, so,
pupunta tayo sa wake ng anak ni Jessica. Yes. Gusto mo bang makiramay? May pinagsamahan naman kayo eh, tsaka nagkita naman na kayo months ago, di ba? Oh. Oh, sige, sasama ako. Antayin niyo ako, magpapalit lang ako ng damit. Ano, pasok na tayo? Tara. Ayun si Jessica. Lapitan natin. Jessica? Hi. Si Lara to? Uy, Lara, hi. Nakikiramay kami. Nakikiramay kami, Jess. Uy, hello. Si Angelo nga pala. Kasama namin. Ay, talaga ba? Jessica, nakikiramay. Salamat. Upo kayo. Anong gusto nyo? Kape? Juice? Hindi, wala. Huwag mo kaming alalahanin. Sige lang, upo ka lang dyan. Banda dito lang kami, ha? Okay. Nagpaalam na ako kay Jessica. Tara na. Ikaw, Jello, sasabay ka ba sa amin? Hindi, sige, una na kayo. Dito muna sandali. Okay, ingat ka pag uwi mamaya. Salamat. Tara na. Okay. Ingat, Brad. See you. Gaya, ingat din kayo. Kaya mo yan, Jello. Kaya mo yan. Lapitan mo na. Jessica. Oh. Kala ko umalis na kayo. Hindi na ako sumabay. Marami na sigurong nagtanong sa'yo nito pero kumusta ka? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, Jello. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Si Misha lang yung dahilan. Bakit ko ginagawa tong mga pinaggagawa ko? Tapos mawawala din pala siya. Ang nakakainis doon, Jello. Wala ako sa tabi niya, Jello. Wala ako. Andun ako sa punyetang party na yan ng mga walang kwentang tao. Wala ako sa tabi niya, Jello. Wala ako sa tabi ng anak ko. Sabi ko pa man din, hindi ko siya iiwan gaya ng pag-iwan sa akin. Pero lintik, anong ginawa ko? Anong pinaggagawa mo? Tanga ka! Tanga mo! Shh! Jello, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Shh!
sorry, Jessica. I'm so sorry. Patawarin mo ako. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Popoy at Bea, I cried with Jessica noong mga oras na yun. She was crying for her daughter. I was crying for all the guilt and the what-ifs na bumuhos sa isipan ko. Kasi naka-move on man ako mula kay Jessica after ng breakup namin, meron pa ring maliit na boses sa loob-loob ko ang nagsasabing dapat ay hindi ko iniwanan o pinabayaan si Jessica. Konsensya ko siguro yun na inuusig ako mayat-maya. Kung hindi ko ba siya iniwan, iba kaya magiging buhay niya? Kung pinilit ko ba siyang tulungan, magiging isang professional din kaya siya na katulad ko? Matutupad kaya ni Jessica yung pangarap niya na maging dentista? Kung hindi kami nag-break, ganito pa rin kaya ang buhay ko? Makakatapos pa rin kaya ako sa pag-aaral? Tama ba ang ginawa ko? Ano ba ang dapat na ginawa ko? Kasalanan ko ba kung bakit napunta sa hindi magandang landas si Jessica? Popoy at Bea, napakaraming tanong. Life is full of surprises talaga. Ang daming ups and downs. Ang daming plot twists. Yung mga sitwasyong akala mo ay wala ng pag-asa, ay biglang bubuti. Meron ding minsan akala mo panalo ka na pero matatalo ka rin pala sa huli. But one thing is for sure, palaging magbabago ang sitwasyon. Minsan kailangan mong trabahuhin ang pagbabagong yun, pero minsan naman kahit wala kang gawin, ay kusang iikot ang mundo mo. Sa ngayon, Popoy at Bea, Jessica and I are slowly building our friendship back. Friends na kami ulit sa social media. Friends na kami sa bago niyang Facebook account, yung private, at konti lang ang mga friends. Yung account niya na puro party-party ay buhay pa rin naman pero hindi pa o hindi na updated. Nagkakakumustahan kami every now and then, pero hindi pa rin kami ganun ka-close katulad ng dati. At sa tingin ko, sapat na yun for now. Basta sisiguraduhin ko lang na this time ay hindi ko na siya tatalikuran kapag kinailangan niya ang tulong ko. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa sulat kong ito. Maraming salamat din sa staff ng MOR at sa mga magagaling na dramatista. God bless at more power pa sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Angelo. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Plot Twist.